Charot na. Sabi ko, pag-usapan natin how I survive anxiety and depression. Pupunta rito, napakalamig. Ako lamang. Bungol. Ayun, pagchichismisan lang natin yung naging buhay ko dito sa Taiwan. Charot. Hindi. Siyempre madami nag-request nito sa akin. Kasi marami din naman akong friends dyan out there na nagsasuffer din ng depression. Saan ba ako nag-start ma-depress? Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung ano ang definition o symptoms at meaning ng depression. Ang alam ko lang, basta pag na-stress ka, made-depress ka, leading to depression, ganun. Naririnig ko naman siya, pero hindi ko talaga siya kilala actually. Nung dumating ako dito sa Taiwan, wala akong alam. Bungol ka. Bungol ba ba yan? Hindi, wala akong idea sa kung ano man ang magiging trabaho ko dito, kung ano yung dadatnan ko, kung paano ba yung kalakaran, at kung ano yung magiging trabaho ko. Basta, ang alam ko lang, magtatrabaho ako, makikisama ako sa mga tao dito. At ang communication dito ay English. May mga Pinoy naman daw na marunong mag-Mandarin at sila yung magta-translate sa'yo kung ano yung sinasabi o inuutos nung magiging boss mo o leader mo, ganun. Ayun, lakasan lang din talaga ng loob. Sabi ko, kahit anong trabahong datnan ko dito, hindi ako magre-reklamo. Kasi ako yung pumili nito eh. May trabaho naman ako sa Pilipinas, iniwanan ko. Tapos yun, ang sabi ko kasi gusto kong matutong mag-isa, gusto kong matutong maging independent, hindi yung palaging, nanay, paano kaya yung ganito? Nanay, okay lang kaya yung ganyan? Yung magdedesisyon ka para sa sarili mo, hindi ka dedepende sa nanay mo or sa ibang tao na sa ibang tao. Yun. Noong mga unang buwan ko dito sa Taiwan, ayun, masaya naman ako. Sobrang na-amaze pa ako sa mga nakikita ko, sa mga bago kong kakilala. Yan. Napakalayas ko dito. 4 na araw pa lang ako dito sa Taiwan. Naggagala na ako. Tapos, yan. Pinapakilala ko nga yung sarili ko na ito yung kaya kong gawin, ito yung talent ko, nagkakanta ako, sumusulat ako ng kanta, mahilig akong mag-video. Yung pinapakilala ko talaga sa mga tao dito kung sino talaga ako, kung sino talaga si Apple. Di ako dito nagpatawag ng Apple. Ang pinatawag ko dito talaga, yung pangalan ko lang, Patricia. Di ko alam bakit ayoko ipatawag dito yung Apple. Feeling ko pang baler lang siya. Pang Pilipinas, yun. Noong mga kalagitnaan na ng buwan, nandun na, andyan na yung may nagagalit sa'yo nang di mo alam kung bakit, yung mga masasamang tumingin sa'yo, tapos mga kapwa mo Pilipino na mali ang tinatranslate ng sinasabi ng Chekwa sa'yo, ganun. Andyan na yung sinasabi sa'yo na, ilang buwan lang, papauwiin ka na ng Pilipinas, lalo na pag hindi ka natuto. Sinasabi. Lagi kayo naririnig, 3 buwan lang daw, papatawag ka na sa taas at uuwi ka na ng Pilipinas. So, diba? Mga translate na gano'n. Siyempre, ikaw, bago ka lang, kinakabahan ka, papauwiin ka ng Pilipinas eh. Dadatnan mo sa Pilipinas, iniwanan mo yung trabaho mo. Tapos yan, pinag-initan ako dito. Lagi na ako napapagalitan, lagi na ako nasisigawan. Minura-mura ako dito. Sinapok-sapok din ako dito ng Chekwa. Pero hindi ako nagsumbong. Kasi sabi nila, tinatakot nila ako na pag nagsumbong ka, pag iinitan ka, lalo kang papauwi ng Pilipinas. So, hindi ako nagsumbong. Tapos, sinigaw-sigawan ako dito. Andyan yung pinapakiwan ako. As in, nakaganyan talaga tinatawag yung pangalan ko. Tapos, papauwiin na nga daw ako ng Pilipinas pag hindi pa ako natuto, yung ayaw akong paihiin.
Yung dinuruduro ako ng leader ko na ganyan, uwi ka ng Pilipinas, puhaw ka, di ka okay, wala kang kwenta, ganyan. Nasabi-sabihan ako ng ganyan. Ayun, dinadaan ko na lang yun sa iyak. Natatapos yung trabaho ko na talagang umiiyak lang ako sa harapan ng monitor. Nasabi ko, ganda-ganda ng trabaho sa Pilipinas. Pero dito, minumura-mura lang ako. Ganyan. Pinanggaling ako kasi talagang trabaho. Sobrang tahimik lang. Walang, as in, hindi ko talaga ito naranasan. Bago ako sa environment na ganito. Tapos, ultimo tinta ng ballpen ko. Pinapagalitan ako. Meron pa dyan yung bawal ako umihi kasi di daw ako marunong. Di daw ako marunong sa trabaho. Meron dyan yung kahit di ko kasalanan, napakalayo niya, no? Yung cart kasi tumama sa legs niya. Mama sa legs niya. Bay ako sinisisi niya. Ay, di naman ako ang may kasalanan at siya. Siguro wala lang siya mapagbuntunan ng galit niya. Talagang sa akin niya lang sinisisi. Gusto ko lang daw pumunta sa IT department kasi puro lalaki kasi doon sa IT. Kasi paganda lang daw ako doon. Nagtataray lang daw ako doon. Sabi nung leader. Ewan ko kung bakit niya nasabi yun eh. Hindi naman ako pupunta doon pag hindi niya inutos. Kasabay nun, yun nga, may pinakilala sa akin na banda. Yan. Hanggang sa nag-audition kami. At kami ang kumanta sa Weya, Chinese New Year dito. Ayan, dun ako malat talaga. Napakarami ko doon lalaki. Kasi syempre, pra-practice kami. Kasama ko sila. Anong gagawin ko? Ayun, dami nagagalit sa akin. Yung mga mata ng mga marites dyan. Sasama ng tingin sa akin. Hindi ko lang din pinansin. Sabi ko daw lalaki. Hanggang ngayon, wala akong jowa. May mga nakilala ako dito. Sila yung nagbigay sa akin ng malaking parte at malaking aral sa buhay ko talaga. Yung paglalakbay ko dito sa Taiwan. Sila yung tinuring kong kaibigan, tropa, kasama. Sila yung pinagkatiwalaan ko ng sobra at tinuring ko talaga silang pamilya. And madami akong natutunan sa kanila. Una na nga dyan yung sa pera. Ewan ko ba, basta na-scam ako dito. December 9, nagpadala ako ng pera sa amin. Tao yon na pinagpadalhan ko. Kumbaga sa tulong pinansyal ko na lang din kasi sa kanya. Kasi sabi niya sa akin, kailangan niya ng pera. At yung kikitain niya dun ay, yun nga, yun yung parang ipampupunan niya sa pangangailangan niya. So, naawa lang din ako. Syempre, kapwa mo din naman Pinoy yun. Danas mo din naman ang paghihirap. Yun, nagpadala ako sa kanya December 9. At hindi na nakarating sa amin ang pera. December 22 na nang maamin ko sa nanay ko na na-scam ako. Ilang araw na lang, magpapasko na. As in, wala talaga akong maipadala sa amin. Ang lungkot lang isipin na magpapasko't bagong taon. Kung ano pa yung pinakamasayang okasyon ng taon, yun pa yung wala akong napadala sa amin. As in, wala talaga. Zero balance. Wala talaga akong napadala sa kanila. Nakakalungkot lang. Pag naaalala ko. Tapos nakikita ko pa yung post nung taong nag-scam sa akin na ang sayang, bongga-bongga ng handaan nila, ng pamilya nila. Dahil nga hindi naman ako madamot, yan. Lalo na pag sa pagkain, weakness ko talaga yan. Sobrang, kahit mawalan na ako, meron ka lang. Ganon. Mahilig kasi ako libre dito ay, lalo na paglalabas. Mahilig akong lumabas dito na ako lang mag-isa. May time na may sasama sa akin, no, di yun. Syempre, alangan naman ako kakain, yung kasama ko hindi. Eh, alam ko din naman na may problema din yung tao sa financial. So, yun, libre ko. Sige. Ilang set na ganun. Parang ako yung nalilibre. Maliit na bagay lang naman, kumbaga sa kasi sobrang naranasan ko din sa mga kaibigan ko yung sa pagbibigay nila sa akin. Nung nag-aaral kasi ako, wala akong baon. Ang gasolina ng motor ko, ginasolinahan lang ng mga kaibigan ko. Yan, makakapasok ako dahil sa mga kaibigan ko, aangkas sila sa akin papunta ng Ascot na sila yung naggasolina. Lang, na gusto ko ibalik sa iba. Kaso lang, nung mga sumunod na may set, minsan ako na yung nag-aabono,
minsan ako na yung gumagastos. Parang parang maabuso na. Parang abuso ba? Meron pa dyan time na pinangakuan ako. Ang sabi, sagot niya ako, may pupuntahan kaming lugar, napakalayo nun, hindi ko alam kung saan at kung magkano ang pamasahe doon. Napakamahal pala. Oo, napakamahal pala ang pamasahe doon. Kasi malayo ay. Pagdating sa train station, bibili na kami ng ticket. Pinapadukot niya ako at magbayad daw ako. Ang usapan natin sa isip-isip ko, ang usapan natin, libre mo ko, sagot mo ko. Wala na, yung budget ko para sa groceries ko ng pang isang buwan. Ayan, sa train ko, dinala sa paglalayas. Ayun, simula naglaylo ako sa kanya, medyo nilubayan ko siya kasi ayoko talaga nang lolokohin ako lalo na pagdating sa pera. Kasi ako ay talagang binabudget ko ang pera ko at alam ko kung saan ko dadalhin ang pera ko. So yun nga, siniraan niya na ako sa mga checkwa. Andyan na yung sinasabi niya na ako daw ang nagsusulsol sa mga pinagkakautangan niya, na singilin siya. At bakit ko naman gagawin yun? Ewan ko kung saan galing yun, pero ako talaga daw yung sinisisi niya kung bakit siya sinisingil ng mga pinagkakautangan niya. At ang sumunod ko doon na natutunan na yun sa mga bibitawang salita. Kasi nakarating na sa mga tao na nag-react lang naman ako. Hindi naman totally yun yung sinabi ko. Ewan ko kung bakit sobrang ang pangit ng pagkakakwento sa kanila. Hindi din naman nila ako tinanong. Sobrang ina-admit ko na offensive talaga yung mga nabitawan kong salita, pero kung tutuusin, pwede namin yun pag-usapan at ewan ko, sana inalam nila kung ano yung intention ng taong nagsabi sa kanila nun, na siguro ayaw na din naman siguro nila kaming maayos at sinabihan na din nila ako na makitid daw ang utak ko. Di na ako nag-explain, na nahimik ako, as in tumahimik ako. Alam kong nakarating to sa baler, maraming may alam. Mga marites, huwag nyo nang tanungin kung ano yun. Basta yun lang, sa pagbibitaw ko ng salita, medyo prangka din kasi ako masyado. Kung ano na lang lumabas sa bunganga, sige, kahit nakakasakit na ng ibang tao, wala pa kailan. Ayun. At ang sumunod doon, yung pakikisama. Alam nyo, dito sa Taiwan, dito ko lang din talaga napatunayan na hindi lahat dito sa Taiwan ay totoo mong kaibigan. Alam nyo kung bakit? Kasi sila talaga, sobrang minahal ko sila. Pinahalagahan ko sila kasi sila na lang yung nandito na tatayo para sa akin. Alam nyo, iniintay ko pa yung 2 araw para lang makaship ko sila kasi pakiramdam ko may kakampi ako. Wala na, magulo na talaga ang mundo ko. Di ko na talaga alam ang nangyayari sa akin. Sila yung may alam na nade-depress na talaga ako. Pero that time, di ko pa alam na depress ako. Yun. Sila yung pinag-sharean ko. Sila yung may alam ng kwento ko. Simula't simula ang kwento ko. Pero hindi ko alam kung bakit nila ako iniwan. Hindi ko alam, talaga wala akong idea. Blanco. Nagtanong ako kung anong problema. Walang sinagot sa akin na kahit ano. Ang sabi, wala naman daw. Pero wala. Andun yung pinagdadabugan ako, yung inihirapan ako. Andun yung nagkikwento ako, papatigilin ako. Yung iba na dun sa dating treatment nila sa akin. Tapos yung parang ayoko na nilang kasama. Tapos malalaman ko na pagtalikod ko, sinisiraan nila ako. Madaming nagsabi sa akin. Madaming nakarinig din siguro na nilalait-lait lang nila ako, ganyan. Na kapag hindi nila ako kasama, madami silang reklamo tungkol sa akin. Na ang sakit lang na nakakasama nila ako, pwede nilang sabihin sa akin yun ng rekla. Pero sa ibang tao ko pa malalaman. Sunod dito yung sa pagmamahal sa sarili siguro. Kasi meron ako dito isang taong sumbungan ko siya. Alam niyo, may isang tao talaga kayong hahanapin. Oo, may mga pinagkikwentuhan kayo ng problema nyo na ibang tao, ibang kaibigan. Pero yung parang siya yung nakakaintindi talaga sa'yo. Tsaka siya yung nag-offer sa akin na pag may problema ka, sabihin mo sa akin. At napakalaking bagay, napakalaking tulong nun
Lalo na yung mapaglaanan ka niya ng oras para lang pakinggan yung mga rants mo. Yung kahit napakawalang kabuluhan na ng mga sinasabi mo, yan dyan pa din siya. Yung feeling na may tatakbuhan ka. Ganun. He saved me naman from drowning. Pero hindi ko alam na mas dadalhin niya pala ako sa komplikado at mas malalim. Ayun nga, dahil sa sobrang lungkot dito at sa paghanap ko ng comfort sa kanila, kala ko sa kanila ko makukuha. Kasi sobrang lungkot talaga, napakalungkot ng mag-isa. Lalo na ganun yung pinagdadaanan ko. Hindi ako okay sa trabaho, hindi ako okay sa mga nakasama kong tao. Siya na lang yung alas ko. Yung huli. Kaso, naiwan talaga ako sa ere. Kasi napabayaan ko din ang sarili ko, hindi ako kumakain. Wala na akong ganang kumain. Pumapasok ako, kulang ang tulog ko. Ganun. Tapos sobrang pinapagod ko talaga yung sarili ko. Hindi ko alam, as in, gulong-gulo ako. Hindi ko na alam kung paano ko ibabangon yung sarili ko, saan ako magsisimula. Kasi lahat na ng taong nakapaligid sa akin, hindi na okay eh.